Dalawang US fighter jet mga tol nagbanggaan sa ere at ang Hamas, ang grupong Hamas, humihingi ng saklolo sa Amerika. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito sa Net25 mga kapatid, dalawang Navy jets ang nagbanggaan sa ere. Pero ligtas naman yung apat na sakay nila. Ibig sabihin dalawang piloto ang sakay ng bawat isang eroplano. No, isa to sa pag-uusapan natin at ang Hamas daw mga tola, yung grupong Hamas, humihingi ng saklolo sa Amerika. Pag-usapan natin yan. Pero unahin muna natin itong two Navy jets nagbanggaan sa ere. Anong nangyari? Ba't nagkabanggaan? Ligtas lahat ng apat na piloto at crew ng dalawang Navy jet na na nagbanggaan sa ere at bumagsak habang ginagawa nila ang air shows. Okay. So nagsasagawa ng air show. Hindi to operation o hindi sa bakbakan na air show tas nagkabanggaan, accident. Sa Mountain Home Air Force Base sa Western Idaho. Ang Commander Amelia Umayam na siya tagapagsalita ng Naval Air Force. Miscalculation yan. US Pacific Fleet, abay nagbanggaan pala itong US Navy EA-18G Growlers at Electronic Attack Squadron. Sa Whidbey Island, nagsasagawa ng aerial demonstration ng mga eroplanong yan na mangyari ito. Ligtas namang nakapag-eject ang apat na piloto at crew at nasa maayos na silang kondisyon. Agad na itinigil ang nasabing air show. Inaalam pa rin kung ano ang dahilan ng banggaan. Hindi ba sila nag-uusap? Palagay ko miscommunication, miscalculation o kaya error ng pilot error. Human error kumbaga, no? So yan yung nangyari dyan. So dalawang US fighter jets, may nabanggit na US fighter jets ang bumagsak, no? Dalawang Navy jets ang bumagsak. Ngayon, eto pag-usapan natin sa ibang balita. Dito pa rin, no, sa Net25. Ayon dito sa report, nananawagan ang Hamas sa US na manghimasok na, no, kaugnay mga tol sa ceasefire dahil sila'y patuloy daw inaatake ng Israel. Ewan ko kung tama yung balitang nasagap natin pero panoorin na lamang natin to para mas makuha natin yung buong detalye. Nanawagan ng Hamas sa Estados Unidos at sa international mediators na manghimasok na matapos akusahan ang Israel ng paglabag sa ceasefire agreement. So yun nga, no? Inaakusahan nila ang Israel ng paglabag sa ceasefire kasi pinapakita rito may umuusok mukhang inatake sila ng Israel at nananawagan ng Hamas na manghimasok na sa mga international mediator sa Amerika, no? Awatin na daw nila yung Israel, no? Pinatay kamakailan ng Israel ang top military commander ng Hamas sa Gaza. Ana Cui for the news. Kung naalala ninyo, nagsimula din tong kaguluhan sa Palestine at saka rito sa Israel. Kung di ako nagkakamali, nung biglang umatake yung Hamas dito sa Israel, no? Galing sila dun sa Himpapawid, di ba? Ano yun parang may kaganapan nun May kaganapan nun sa Israel nung bigla silang bumaba, yung iba nakaparachute tapos pinagraratrat nila yung ibang mga tao doon. Yun yung pinaka parang nagpaputok nung labanan dyan Kinumpirma ng Hamas na napatay ng Israel airstrike ang pinuno ng armadong grupo nila. Ayon sa militanteng grupo, mapanganib na paglabag ito sa US-backed ceasefire. Sinabi naman ng Israel na nagsagawa ito ng pag-atake sa Gaza noong 15 ng Mayo na ikinamatay ni Izz al-Din al-Haddad, ang So ito na nga, May 15. pinakamataas na opisyal ng Hamas. Kaugnay nito, hinimok ni Hamas spokesperson Hazem Qassem ang mga tagapamagitan, kabilang ang US, na obligahin ng Israel na tuparin ang kasunduan at tigilan ang kasalukuyang mga paglabag. So meron silang kasunduan ngayon about sa tigil putukan o ceasefire. Kaso itong Israel tila nakahanap ng pagkakataon. Teka, andirito na yung pinakamataas na leader nila Kumbaga ito na yung pagkakataon natin para mapuksa na yun Kasi 'di ba magaling yung intel ng ng Israel, 'di ba? Pag nalaman nila kung nasan yang nagtatago yung wanted sa kanila, yung hinahanap nila, hindi na sila magsasayang ng oras kaysa makaalis pa yan. Diba? Ito na, pupuntiryahin nila. At yun nga, nagtagumpay sila sa pagkakataong ito. Napuntirya nila yung target nila, isa sa pinakamataas na leader nga ng Hamas. At
kinumpirma na nga ng Hamas na napatay ng Israeli forces etong leader nila. حماس ما زالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في Hamas spokesperson in Gaza. Tagapagsalita siya ng Hamas. Okay. Hamas remains committed to the ceasefire agreement signed in Sharm el-Sheikh. حماس ما زالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في شرم الشيخ. Despite all these violations committed by the occupation. So ano daw sila mga tol? Susundin pa rin daw nila yung ceasefire kahit na bina-violate na yan ng kalaban nila mga tol. بالرغم Ang magiging tanong dyan ng marami, talaga bang susunod kayo sa agreement o sa ceasefire o dahil hindi nyo na kaya ng puwersa ninyo na lumaban pa? Pwedeng ganun din yung mga magiging tanong eh. من كل هذه الانتهاكات التي مارسها الاحتلال ندعو الدول الضامنة We call on the guarantor countries, الدول الوسيطة the mediating countries and the US administration to take genuine action to stop these violations. الأمريكية إلى تحرك حقيقي Pwede kayo magbigay ng komentaryo kung ano yung masasabi ninyo sa pag-atake ng Israel dito sa militanteng grupong Hamas. لوقف هذه الانتهاكات. Ayon sa Israeli military, si Haddad ang pumalit na hepe ng Hamas nang mamatay si Mohammed Sinwar noong 2025. Inakusahan ng Israel si Haddad na may kagagawan sa mga pag-atake na ikinamatay ng mga sibilyan at sundalong Israeli. Nananatiling hindi umuusad ang indirect negotiations sa pagitan ng Israel at Hamas dahil sa isang post-war framework para sa Gaza na suportado ni US President Donald Trump. Kasabay nito ang patuloy ng mga pag-atake ng Israel sa teritoryo na nagpapatunay na marupok ang naturang ceasefire. Lahat naman ng mga ceasefire na yan marupok eh. May mga batikos pa nga dyan na yung mga ceasefire na yan ay ginagamit ding pagkakataon para makapag-replenish, para mas mapalakas pa, mapalitan yung mga nawala, makapagpalakas pa ulit. Kumbaga parang halimbawa sa boxing, 'di ba? Minsan save by the bell eh. Kung tawagin nga ng iba, save by the bell. Yung tipong mananockout ka na, malapit ka na bumagsak, kaso biglang nag-bell. Ting! So pupunta ka ngayon dun sa corner. Pagkakataon yun para makapagpahinga ka onte. Makapagkakataon yun para mahimasmasan ka ng onte. Parang ganun. Diba? Yung mga ceasefire, tinatawag nga ng iba na ito yung pagkakataon na magkabilang panig para magpalakas pa ulit. At dahil dyan sa mga ceasefire, yung dapat tapos ng labanan is medyo mas humahaba pa. Pero yung ceasefire, magandang pagkakataon din to, no, para yung tipong dapat masira na o yung mga dapat hindi pa masira, nabibigyan na pa ng pagkakataon. Halimbawa sa mga tao, nabibigyan sila ng pagkakataon para mas lumikas pa sila, makaalis na sila dyan, yung mga, lalo na yung mga naipit sa mga labanan, di ba? Nabibigyan sila ng pagkakataon para makaalis na dyan. So in some point, medyo may may goods o may advantage and disadvantage yung mga ceasefire, no? Ano sa tingin ninyo mga tol? Ano ang inyong masasabi rito sa panibago pag-atake ng Israel sa grupong Hamas na ikinasawi nga ng mataas na leader nila? Comment kayo sa ibaba.